Alam mo, ang nakakabahala dito, Admaris, wala pa nga tayo sa kalahati ng taon. No? Wala pa tayo sa kalahati ng taon, and yet, mahigit 50% ay yung iba rito malamang natutulog lang sa mga ahensya, Admaris. Kung baga na-release, pero natutulog lang doon sa mga ahensya. No? Or kung meron man itong mga na-release na ng mga budget, hindi natin ito nakikita in terms of sa mga impact nito, no, sa buhay ng ating mga kababayan. Kasi alam nyo, ang kinakailangan mangyari dyan is yung budget ng gobyerno ay magkaroon ito ng long-lasting na effect, no, dun sa buhay at sa economic outcomes ng ating mga kababayan. Kaya nga nakababahala dito is kalahati na tayo ng taon, and yet malaking porsyento na ang na-release, ano. Ang maganda sanang mangyari ito at maraabangan natin is yung COA audit for 2025, no. Ilalabas ito malamang next year at makikita natin sa hopefully, no, kung i-release ito next year, makikita natin kung anong nangyari dun sa 2025 budget na much of it was already released, no? At ito yung nakababahala kasi nagre-reflect ito sa kabiguan ng gobyerno ni Marcos Jr. na ma-address ang issue ng kahirapan sa ating bansa, no? Kumbaga, yung mga policies na kanilang ipinapatupad, no, kung meron man, no, patungkol sa poverty, patungkol sa pag-improve ng standard of living sa ating bansa, ay hindi epektibo. No, hindi epektibo yung mga polisiya. Ang problema kasi sa gobyerno natin sa kasalukuyan ay kulang sila sa innovation. No? Anong ibig sabihin ko ng innovation? Kasi maraming konteksto yung innovation, Jade. Ang ibig sabihin dito sa innovation is yung mga polisiya sana na kakaiba, na out of the box, na makaka-contribute sana sa pagsasawata ng kahirapan sa ating bansa. Talagang sumipa ang inflation ng mataas, o lalong-lalo na sa pagkain, at yan na nagkaroon ng epekto sa kapasidad ng ating mga kababayan na makabili at maka-acquire, no, ng mga bagay-bagay kabilang ng pagkain. Yan ay nagpatong-patong na sa mga buwan kasi ang inflation hindi naman ibig sabihin na bumababa, bumababa ang presyo ng bilihin. Ang ibig sabihin lang po nito is bumabagal yung pagtaas ng presyo. So ang nangyayari po niyan is nararamdaman po talaga, no, ng ating mga kababayan. May mga naihanda akong datos, Jade, ano? Sana maipakita rin natin. Meron akong papakita sa inyo na dito sa slide 1 na yan. Sa slide 1 na yan, yung pula po sa graph na yan, mga kababayan, yan po yung self-rated poverty na inire-report ng Social Weather Station. At makikita niyo po yung pinaka-latest na datos natin ay nasa mahigit 50% po nagsasabing sila ay mahirap. Pero kung titingnan niyo naman po, yung unemployment, pababa ng pababa. Kumbaga may trend na yung unemployment natin mula ng pandemic, pababa na. So ang typical na nangyayari kasi, mga kababayan, ay kapag ang unemployment rate ay bumababa, dapat yung kahirapan bumababa din. Kasi ang ideya po niyan is kapag nagkakaroon po ng trabaho ang tao, ang mga kababayan natin, nababawasan po yung unemployment rate. Pero makikita natin na yung self-rated poverty, ay imbis na ito sumabay sa pagbaba ng unemployment, ipatuloy pa rin itong tumataas. Nakikita natin yung trend din pataas, mga kababayan. Kitang-kita po yan sa graph, dun po sa pulang curve. No? Tingnan naman natin yung inflation. Punta tayo sa slide number 2. Sa slide number 2, makikita din po nyo yung food price inflation. So ito po yung pagkain. Bakit ko po pinili yung food price inflation? Kasi ito po yung malaking determinant ng inflation. At malaki din po itong determinant ng expenditures ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Makikita natin na kagaya ng unemployment, yung trend ng food price inflation ay pababa pa rin po. Pero makita natin na yung self-rated poverty ay hindi po siya bumababa, bagkus pataas yung trend, no? So ibig sabihin, dumaraming ating mga kababayan na nagkakatrabaho. Bumababa ang presyo ng bumabagal ang rate of inflation, no, ng pagkain. Pero ang self-rated poverty ay mataas pa rin, no? So bakit kaya nagkaganon? So tingnan natin sa slide number 3, makikita niyo po kung bakit. So sa slide number 3, meron po tayong datos sa minimum wage, no, sa ating bansa. Makikita natin sa NCR halimbawa, noong pumasok si Marcos Jr. no, bilang Pangulo, nung siya ay na-elect, no, ang minimum wage po noon, ang arawan is 570 pesos. No, sa NCR po. Yun namang minimum wage nung Marso, nung itong 2025, ay 645 pesos na po yung arawan.
So ang tinaas po niyan ay 75 pesos. So yan po ay katumbas ng 13% pag-angat na o pagtaas ng minimum wage. Pero kung titingnan niyo po yung food price inflation dun po sa kaparehong panahon, no, mula July 22 hanggang March 2025, yung food price inflation po ay 14%. So ibig sabihin, kung kayo po ay minimum wage earner, talo pa rin po kayo. Kasi ang mangyayari niyan, yung itinaas ng inyong sahod, kung kayo po ay minimum wage earner, halos sumabay lang doon sa rate ng food inflation. Food inflation pa lang po yan, mga kababayan. Wala pa dyan yung mga ibang mga bagay-bagay na binibili natin. Mas malala po yung sitwasyon sa BARM. Sa BARM, titingnan po ninyo, noong July 2022, yung minimum wage ay nasa 341 pesos. Noong March 2025, nasa 361. So ang in-increase lang po ay 20 pesos. Sa loob po ng 3 taon, 20 pesos lang po yung in-increase. Yan po ay katumbas ng 5% or 6% no, na wage growth. At yung food price inflation po sa BARM ay napakataas, 13%. So kumbaga, talong-talo po ang mga mamamayan. No? Kumbaga, yung in-increase ng minimum wage, ikinain lang po ito ng inflation. At kung titingnan niyo po sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa, parehong storya po yung makikita natin. O yung ini-increase ng sahod, nakakain lamang ng inflation. Now, kung nangyayari ito sa minimum wage earners, kasi minimum wage earners, sila po yung nasa bottom ng income distribution. Kung yan po yung nangyayari sa mga minimum wage earners, nangyayari din po yan dun sa ating middle class. No? Sa middle class, nangyayari yan. Ang nangyayari is yung iba nga halos hindi nakaka-experience ng pagtaas ng sahod, pero ang presyo ng bilihin tumataas. So yun po yung naging problema dyan. Ano? Ang unemployment, nakita natin kanina, yung unemployment bumababa. Yung food price inflation bumababa rin, pero yung kahirapan hindi nagbabago. Kasi ang nangyayari is yung sahod ng ating mga kababayan ay mababa. No? Kumbaga hindi nakakahabol, Jade, no, yung increase ng sahod doon sa pagtaas ng rate of inflation. Opo, malinaw yun. Doc, ulitin ko lang yung mga dahilan na nabanggit po ninyo. Una, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangalawa, kakulangan ng trabaho at syempre mababa yung sahod. Ito yung mga ilan sa mga dahilan na nabanggit po ninyo na nakaapekto kung bakit maraming mga Pilipino ang nagsasabing sila mahirap. At kung pagbabatayan natin, Doc, yung datos, ngayong taon lang, from January, umaabot tayo sa 50%. Pagdating ng yung self-rated poverty, at pagdating naman ng Pebrero, 51%. Pagdating ng Marso, 52%. At ngayon ng Abril ay 55%. Tumataas ng tumataas. At same pa rin. Ganito pa rin, Doc, yung nakikita nating mga dahilan na posibleng yung mga Pilipino, marami palang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Oo, may 50%, Jade. Ano? At ito'y nakababahala kasi nagre-reflect ito sa kabiguan ng gobyerno ni Marcos Jr. na ma-address ang issue ng kahirapan sa ating bansa. No? Kumbaga, yung mga policies na kanilang ipinapatupad, no? Kung meron man, no? Patungkol sa poverty, patungkol sa pag-improve ng standard of living sa ating bansa, ay hindi epektibo. No? Hindi epektibo yung mga polisiya. Ang problema kasi sa gobyerno natin sa kasalukuyan, ay kulang sila sa innovation. No? Anong ibig sabihin ko ng innovation? Kasi maraming konteksto yung innovation, Jade. Ang ibig sabihin dito sa innovation is yung mga polisiya sana na kakaiba, na out of the box, na makaka-contribute sana sa pagsasawatan ng kahirapan sa ating bansa. Nakikita kasi natin, in terms of sa policies ni Marcos Jr., puro mga temporary solutions lang ito nakikita natin. O hindi nila ina-address yung pinaka-root cause ng problema. Kumbaga sa may sakit, Jade, ang kanilang treatment na palagi is palliative lang. Kasi sinabing palliative, kumbaga hindi talaga nila ina-address yung pinanggagalingan ng sakit. Kumbaga puro parang pain reliever lang yung binibigay para hindi natin maramdaman yung sakit. Pero yung pinakasanhi kung bakit may sakit, inandun pa rin. Opo. So yun yung nagiging problema sa ating mga pulisiya. No? Kaya makikita natin na ang magiging epekto nito para mga kababayan is over the long term, magiging mas malala ang sitwasyon sa ating bansa kasi hindi na-address sa kasalukuyan yung fundamental problems. No? Puro kasi palliative lang, puro stopgap at temporary solutions ang ginagawa ng gobyerno sa kasalukuyan, which is nakakalungkot. Ano? Kasi nga, alam nyo, yung ating gobyerno, they're not in short supply of brilliant economists and brilliant policy makers. Ano? May mga magagaling dyan.
Ang problema kasi, napupolitika yung policy making natin. At kapag ka nahahaluan ng politika yung policy making, yan ang nakikita natin na epekto. No? Hindi na susolusyonan yung mga fundamental problems. At nakikita natin, Jade, sa datos, palala yung sitwasyon. Nakababahala ito, no? As we're going towards an election, no? Magkakaroon tayo ng impeachment proceedings sa darating na Hulyo, magkakaroon ng political uncertainty sa ating bansa. Actually, ngayon pa lang, uncertain na. Yan ay lalo pang makakadagdag, no? sa epekto niyan sa ating ekonomiya, Jay. Opo, sa datos nga ng SWS, Doc, lumalabas na 70% ng mga Pilipino mula sa Mindanao na nagsasabing sila ay mahirap. 67% naman ay mula sa Visayas. 45% dito sa Metro Manila at sa Balance Luzon ay 44%. Dapat hubang mas tutukan pa ng gobyerno yung sa Mindanao? Hindi lamang dito sa Visayas. Iugnay ko na lang din yung pinatupad bago lang, ipatutupad pa. Ito daw 20 pesos per kilo na bigas na inaasahang ipatutupad dyan sa Visayas. Dapat ding mas ipatupad dito sa Mindanao dahil mas marami yung mga Pilipinong nagsasabing sila mahirap dyan. Yan yung nababanggit ko kanina, Jade, yung kawalan ng innovative solutions ng ating gobyerno. Halimbawa sa kaso nga nitong 20 pesos na bigas, yan hindi totoong presyo talaga ng bigas. Yan is subsidized price, Jade. O yan ay, kung pagbabatayan kasi natin ang market price, yan, yung 20 pesos na kilo ng bigas, sa loob ng isang taon, halimbawa, kailangan nila ng mahigit na doble ng budget ng Department of Agriculture. And I think hindi sila handang gawin yun. Naisipin nyo yung DA in a matter of one budget cycle, mahigit dodoble nila yung budget ng DA. So I highly doubt na gagawin nila yan. No? Sa tingin ko, yan ay gimmick lang yan ngayong eleksyon. Yan ay hindi magtatagal. Baka isang buwan lang yan. Wala na yan. Wala na sa news cycle yan. Hindi na natin mababalitaan kung ano na nangyari dun sa 20 pesos na kilo ng bigas na yan. No? Kasi nga, very obvious na ginagamit ito sa pamumulitika kasi tayo ay mag-i-eleksyon na. No? Doon naman sa kaso ng Mindanao, Jade, is kung sa totoo lang, kung ako kina Marcos Jr., kailangan nila talagang tingnan ng mabuti yung Mindanao kasi dyan sila pinakamahina politically. Kung gagamitin mo rin naman yung politics as an explanation, dapat mag-implement sila dyan ng mga polisiya para ma-improve talaga yung buhay ng mga taga Mindanao. Nasimulan na yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. No? Pero nakita natin na, again, it's because of politics, may mga project dyan sa Mindanao na defund as a result of bad policy and bad politics. At nakita natin yung epekto ng neglect ng national government sa Mindanao based on, hindi lang dyan sa datos na yan, Jade, ng self-rated poverty. Kung titingnan mo yung talagang poverty figures sa ating bansa, yung talagang nire-release ng PSA, ang pinakamataas na rates of poverty, makikita natin sa Mindanao. Diyan yung pinakamataas niya. Yung food price inflation, yung mga matataas na rates of food price inflation, makikita natin yan sa farm. Makikita natin yan sa mga ibang rehiyon ng Mindanao. Yung mga metrics na ginagamit natin in terms of standard of living, yung mga pinaka-worst na economic outcomes and standard of living, makikita natin dyan sa mga communities na dyan sa Mindanao. Kaya ang kinakailangan talagang gawin ng ating gobyerno is hindi lang sila dapat tumutok sa NCR in terms of economic development. Dapat magkaroon tayo talaga ng matinong regional development policy. At dyan na nga papasok yung federalismo na hindi na matuloy-tuloy. Sa palagay ko, yung federalismo pag yan nangyari, makakatulong talaga yan sa pagpaunlad ng ekonomiya at standard of living ng ating mga kababayan na nasa Mindanao, Jay. Doc, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katarungan. Good morning, Admar. Magandang umaga, Doc. Hindi po ba ito dahil sa fake news? Ang fake news mismo, kumbaga, hindi ito pwedeng fake news kasi alam nyo, yung fake news, Admar, depende sa tao na nakausap mo Kasi nga wala man tayong talagang definition ng fake news. Ang totoong news dyan is kung ano yung nararamdaman ng taong bayan. Yung nilabas na datos about self-rated poverty, yan ay hindi yung fake news. Yun ay totoo talaga na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya nga nakakatawa na lang kapag dinidismiss halimbawa ni Undersecretary Castro, yung mga balita na hindi paborable sa gobyerno, sasabihin nilang yan ay fake news, alam naman po ng tao, nakikita ng tao kung ano yung totoo. So,
nakakalungkot, no, Admar, no, na ginagamit ng mga iilan ang fake news bilang isang scapegoat for their accountability. Kasi kailangan maging accountable tayo sa tao. Hindi natin pwede palaging sisihin si fake news, no, na yan ang may kasalanan. Dapat tingnan din natin ang ating mga sarili kung yun bang mga pulisiya ng gobyerno, kung yun ba talaga ang naging sanhi kung bakit naging ganitong sitwasyon ng ating ekonomiya at lagay ng ating mga kababayan. Doc, batay dito sa datos ng SWS, kung pagbabatayan natin yung kanilang survey sa nakalipas na mga taon, parang mas malubha pa yung ating kalagayan, kung pwede natin maipakita At yung... walang pandemic, Admar, ha? Walang pandemic yan. Ayan. Makikita mo na ang self-rated poverty natin is mahigit 50%. In the absence of a pandemic or in the absence of some unusual economic shock, no? So, kumbaga, Admar, ang nagiging cause nito, hindi fake news. Ang sa palagay ko dito is mainly as a result of poor governance. No? Poor governance ito. Kasi kung matino ang pamamahala, hindi magiging ganito ang outcome, no, ng ating mga kababayan. Dapat sana ma-address yung issue ng presyo ng pagkain, ma-address yung mga long-standing issues, no, on agriculture, ma-address yung mga issues sa kawalan ng maayos na trabaho, no? Yung underemployment natin na mataas pa rin, Admar. So kumbaga, kung napagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno sana itong mga basic problems na ito, hindi magiging ganito ang makikita natin sa datos. Kasi wala namang pandemic, walang kakaibang economic shock na nangyayari sa ngayon na makakapag-produce ng ganitong klaseng outcome. So ang pinakapunot dulo nito, Admar, babalik na naman tayo sa issue ng governance. At lagyan ko lang ng datos mula sa SWS mismo, kung maibalik natin yung graph. Ayan. 55% ang nagsasabi na sila ay may hirap, no? And kung maalala natin, 2020 nang tumama ang pandemya, nagkaroon tayo ng kaliwat ka ng mga lockdown. By March pa lang, nagkaroon na ng lockdown yung ating bansa, at nagkaroon ng survey ang SWS noong November. So ibig sabihin, nakaranas na ng lockdown, hindi pwedeng lumabas, sabi nga ni Kim Chu, ang ating mga kababayan. Pero last November 2020, 48% lamang ang nagsasabi na sila po ay, ito yung pinaka-peak talaga dito sa ating bansa, 48. At bumaba pa nga ito, no? Sa 2021, mula 48 noong 2020 November, kasi hindi na nila nasundan pa ito ng marami pa mga survey considering nagkaroon nga ng lockdown, pahirapan. Sa survey ng SWS, mula 2021 Mayo hanggang December, 49, pabagsak sa 43 papunta ng December 2021. Kailan lang nagkaroon talaga ng medyo hindi stricto is mga way back late last 2021 at 2022, do may mga nagsusot pa rin ng mga face mask. So kumbaga, patunay ito, Doc, na nandoon sa governance na. Kasi mas ikukonsidera pa nga ng ating mga kababayan na mahirap sila during pandemic. Kasi though, na may binibigay na ayuda, pero limitado yung kanilang galaw. Hindi sila nakakapag-trabaho. Hindi po ba, Doc? Hindi lang yun, Admar, no? Kung titingnan mo dyan sa graph na yan, may mga buwan dyan na tumaas ang presyo ng bigas. Kung maalala mo, Admar, nung mga panahon na nagkaroon ng ban ang India sa pagka-export ng non-basmati rice, no? Kung maalala mo yung mga panahon na yon, ay sumipa ng pataas talaga yung food price inflation sa ating bansa. Pero makikita nyo yung mga panahon na yon, hindi kasing taas yung self-rated poverty kumpara sa kasalukuyan. So yan yung isa yan sa mga shock na external na naka-apekto sa atin. Pati, Admar, yung digmaan sa Russia at sa Ukraine, yung umpisa nun, sumipa rin ng inflation pataas. Kasi nakita natin na nagkaroon ng uncertainty sa global markets at nagkaroon ito ng spillover effect sa ating ekonomiya, nagkaroon ito ng epekto sa inflation, and yet makikita natin nung mid of 2022, kumbaga yung rate of self-rated poverty ay hindi kasing taas kaysa sa nakikita natin sa kasalukuyan. Kaya nabanggit ko nga kanina, itong current na na-experience ng mga kababayan natin, walang pandemic, walang external shock, pero mataas yung rate of self-rated poverty, yan ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay bigo
in terms of sa pag-provide ng solution sa kahirapan sa ating bansa. Kasi nakikita natin, Admar, ang solution na ini-implement nila palagi dyan, may halong pamumulitika eh. Halimbawa, yung ayuda, yung pamimigay ng bigas, yung 20 pesos na kilo ng bigas, puro ano yan eh. These are politically motivated. Hindi ito motivated by talagang mag-provide ng solution dun sa problem. Kasi alam mo, Admar, there is an incentive for the government to have this situation na magtuloy-tuloy. Kumbaga, may incentive sa kanila na hindi mag-provide ng long-term solution. Kasi nagagamit nila ito sa pamumulitika. So imagine, kung ma-solve nila yung problema na yan, di wala nang boboto sa kanila. Hindi ba? So kumbaga kasi merong tinatawag tayo na parang may symbiotic relationship yung mga botante tsaka dun sa mga politiko. Hanggat mahirap yung mga botante, pwede itong gamitin ng mga politiko para sila ay manatili sa kapangyarihan. The more na nananatili sa kapangyarihan itong mga politiko, nakakakuha naman ng ayuda itong ating mga kababayang mahihirap. Kaya nangyayari is nagkakaroon ng vicious cycle. No? Hindi na be-break yung cycle na yan kasi nga ang tawag namin dyan sa economics, Admar, is clientelism. No? Merong parang agency-client relationship yung politiko at yun sa mga mahihirap na mga botante. So there's always an incentive for the Filipino elite politician, lalo-lalo na yung mga local elites, no, yung mga local na mga powerful politicians sa mga bayan-bayan, may incentive sila na to keep the people na mahirap kasi nga yun yung nakakapagpatagal sa kanila sa kapangyarihan. So yun yung ito yung sitwasyon, Admar, na kailangang ma-break sa ating bansa para talagang magkaroon tayo ng tunay na kaunlaran at magkaroon tayo ng tunay na pagbabago sa ating sistema. Pero, Doc, yung budget natin, hindi po ba, hindi naman yun itinatanggi ng Department of Budget and Management. Na-release na yung malaking bahagi para sa budget sa 2025. Bakit marami pa rin mga kababayan natin na nagsasabing mahirap sila, considering ipinagmalaki po ng ating mga magigiting na mga kongresista at mga nasa gobyerno na malaking bahagi ng budget din ay inilaan para sa ayuda. Kasi anong nangyayari, Admar, they're not using the resources effectively to address the fundamental problems, the fundamental issues. So they're not doing that. Instead, what they're doing with the resources is they're providing short-term solutions. So halimbawa, Admar, ako'y nagugutom at ako'y nakatanggap ng ayuda, the next day, wala na naman akong kakainin. Gutom na naman ako hanggat may magbigay sa akin ng ayuda. Kumbaga kasi nangyayari sa ating mga kababayan, unfortunately, is itong ganitong policy, nakakapag-nurture ito ng tinatawag na culture of mendicancy, Admar. Yung ibig sabihin ng mendicancy, yan yung kultura na kung saan na umaasa na lang tayo. No? Hindi na tayo kumikilos o tumatayo sa ating sariling mga paa, bagkus ang ginagawa natin ay umaasa na lang tayo dun sa mga nagbibigay sa atin. In this context, ang nagbibigay ay yung mga politiko. At kapag binibigyan sila ng ayuda is nakakakain sila, they feel much better, pero the next day, wala na naman silang makain. So pipila na naman sila, hihingi na naman sila ng ayuda. No? So kung ganito man lang klase yung ating policy, wala tayong maaasahan in terms of improving the economic outcomes ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayang mahihirap kasi parang perpetual cycle na ito ng pamimigay ng ayuda at umaasa yung ating mga kababayan. Doon naman sa ating mga kababayang mahihirap, no, kung nakikinig po kayo, kailangan po na ma-break ninyo yung cycle of dependency mula sa mga politiko. Kasi tandaan nyo, the politicians, they come and go. Kung mawala yung mga politiko na yan, anong mangyayari sa inyo? No? Kumbaga, natuto rin po tayong tumayo sa ating sariling paa. Kaya nga, Admar, ang dapat na ginagawa dyan ng ating gobyerno is yung i-institutionalize kung gusto man nila mamigay ng ayuda ng pangmatagalan, then so be it. Pero kailangan gawin nila dyan ay institutionalize nila yan. Kailangan ialis nila yung politika sa pamimigay ng ayuda. Kailangan ang mangyari dito is imbis na dadaan sa politiko ang pera papunta sa mga recipients, ilagay nyo na lang sa debit card, direct deposit na lang sa kanila yan kaysa dumaan pa sa mga politiko. Or, ang gawin ninyo is palawakin ninyo yung 4Ps. Kasi ang maganda sa 4P, may accountability on the part of the receiver, meron din accountability on the part of the giver ng pera. No? Kasi may condition yun. Hindi naman po pwede na tumanggap lang tayo ng tumanggap ng ayuda. Kailangan meron ka rin gawin to improve
your economic outcome. No? Kaya nakikita natin, Admar, kahit anong increase sa budget ng ating gobyerno, makikita natin that poverty remains, kumbaga yung kahirapan ay hindi nagbabago. Makikita natin na yung self-rated poverty ay palala ng palala. Makikita natin na yung ating mga kababayan nagugutom ay dumarami. That reflects yung inefficiency at nasabanggit ko nga kanina, yung kabiguan po ng ating gobyerno na gamitin effectively yung mga resources na meron sila para ma-address po ang kahirapan sa ating bansa. Opo, and batay nga dito sa ulat ng DBM, okay, sa kabila po ng mga pag-question dito po sa budget natin for 2025, nalaman, di ba, yung sa Blanco, sa BICAM report, kinwestiyon ito sa Korte Suprema, sa kabila nitong pag-question sa Korte Suprema, umabot sa 80% ng national budget ang nai-release pa rin ng DBM sa first quarter. So, para sa unang 3 buwan. So, 80% na ito ha. So, kumbaga, nandyan na yung 80%, gagastusin na lang ng gobyerno ito na ibigay na sa mga ahensya. So, kumbaga, sapat na yun para maramdaman ng taong bayan kung talagang ginamit ng wasto na maramdaman ng taong bayan na yung pera nila na inilaan sa iba't ibang mga proyekto ay kumbaga nai-release na. Sapat na itong panahon na ito, 80% na nasa kanila, Doc. Alam mo, ang nakakabahala dito, Admaris, wala pa nga tayo sa kalahati ng taon. No? Wala pa tayo sa kalahati ng taon and yet mahigit 50% ay yung iba rito malamang natutulog lang sa mga ahensya, Admar. Kumbaga nai-release pero natutulog lang doon sa mga ahensya. No? Or kung meron man itong mga na-release na ng mga budget, hindi natin ito nakikita in terms of sa mga impact nito no sa buhay ng ating mga kababayan. Kasi alam nyo, ang kinakailangan mangyari dyan is yung budget ng gobyerno ay magkaroon ito ng long-lasting na effect no dun sa buhay at sa economic outcomes ng ating mga kababayan. Kaya nga nakababahala dito is kalahati na tayo ng taon and yet malaking porsyento na ang na-release. Ano? Ang maganda sanang mangyari ito at maraabangan natin is yung COA audit for 2025. No? Ilalabas ito malamang next year at makikita natin sa hopefully kung i-release ito next year, makikita natin kung anong nangyari dun sa 2025 budget na much of it was already released. At kung anong nangyari, whether or not yung outcomes that it was stated to address, talaga bang na-address? Sa palagi ko hindi. Kasi nakita na natin sa ngayon sa self-rated poverty, hindi lang siya mataas at mara. No? Makikita natin meron siyang trend na patuloy pang tataas. So asahan natin na sana wag naman po. No? Pero meron akong expectation na in the coming months, mas lalo pang tataas yung self-rated poverty niyan. Kasi nga, nakikita natin yung kabiguan ng gobyerno to address really the fundamental problems sa ating ekonomiya. Sa same pa rin na pahayag ng DBM, no, ng kanilang tagapagsalita, si Yusek Gadisop Libiran, ipinunto rin niya dito sa kanyang post din, no, last April 16, na sa 2025, sa first quarter, 80.7%. Pero sabi niya, wala naman itong kaibahan sa mga nakalipas pa na mga taon. Like noong 2016, 82.3% ang nai-release. 79.9% yung sa 2017. Sa 2018, 84%. Sa 2019 lang, 13.7% kasi narinak yung budget. 2020, panahon ng pandemya, 78.4, 2021, 78, 2022, 69.4, 2023, 81.9, 2024, 83.9. Pero paglilinaw niya, ang comprehensively release, itong nababanggit na mga porsyento, ay hindi ibig sabihin na nagastos o ubos na. Kung ano man ang porsyento ng pondo na i-release, nangangahulugan lamang na ito na readily available na ang pondo ng mga ahensya para maisagawa na nila ang specific programs, activities and projects ng walang pagkaantala. Kailangan ding isaalang-alang na oras na maipalabas ang pondo sa mga ahensya ay dadaan pa ito sa procurement process. Kaya't hindi otomatikong ang pondo ay na-disburse o magagastos kaagad. Pinag-uutos ng batas na kailangan may pondo muna bago makapag-procure
ang bawat ahensya. Pero baka sasabihin na naman itong palusot para hindi agad ma-implement yung ating mga programa intended sa mga mahihirap, Doc. Ang issue kasi dyan, Admar, is whether or not yung pondo na na-disburse is nagamit to achieve yung target ng ating gobyerno. Kasi alam nyo, sa kaso ng budgeting sa ating bansa, kapag ka magre-request ng isang ahensya ng budget, kailangan meron silang mga objectives. Saan nila gagamitin yung budget na yan? So kung may mga ahensya na nagmamadali, halimbawa, na gusto nila kaagad makuha yung budget nila at nakuha nila, kasi mataas yung disbursement rate sa umpisa ng taon, ang tanong, na-achieve ba nila yung mga target na gusto nilang ma-achieve? No? So yun yung question niya, kasi babalik tayo sa accountability and governance na naman yan, Admar. Kasi ang issue dyan is whether or not na-attain ba yung stated objectives kung bakit sila nag-request ng budget na yan. On a macro level, kung titingnan mo, Admar, marami sa mga targets ng gobyerno ni Marcos Jr. ay hindi nito na-achieve. So bibigyan kita ng halimbawa, sa kaso ng paglago ng ekonomiya nung nakaraang taon, ang target nila was 6 to 8%, ang paglago natin was below 6%. Itong taon na to, itong 2025, yung mga multilateral agencies ay ibiniba na nila yung kanilang projected economic growth sa ating bansa. No? Nasa mga 5.7, 5.6% na lang ito. So, kung baga on a macro level, makikita mo na merong issue in terms of whether or not the government was really did achieve yung kanilang stated targets. And just imagine, kung nakikita natin sa macro level na hindi nara-achieve yung targets na yan, what more pa at the micro level? O kaya maganda, Admar, abangan yung report ng COA for 2026 kasi makikita natin sa mga iba-ibang ahensya for GA 2025, makikita natin yung kung na-reach ba ng mga ahensya na yan yung kanilang objective. Halimbawa, sa kaso ng ayuda, ang gusto ba ng gobyerno is mabawasan kahirapan because of ayuda. Kung nag-expand ang budget ng social amelioration, yung pamimigay ng ayuda, nag-translate ba ito into lower poverty rates? Sa nakikita natin sa ngayon, Admar, mukhang based on sa SWS survey, makikita natin that self-rated poverty is on the rise. So clearly, kung yan ang stated objective, halimbawa ng DSWD, bigo sila in terms of achieving that objective, kung yun man yung kanilang objective, di ba? Pero but naturally, obviously, I think yun yung kanilang objective kasi talaga dapat yun Ang purpose ng pamimigay ng ayuda is to address poverty. Hindi ba makatulong ka dun sa mga kababayan natin? And yet, makita natin hindi nagbabago yung rates of poverty natin, then clearly these policies are ineffective. Pero may pahayag naman ang gobyerno natin na by 2026, on track daw tayo na maging upper middle income ang Pilipinas. Doc, nagtutugma ba ang mga factors? Ayaw kong sabihin fake news yan, Admar. Ayaw kong sabihin fake news yan. No? Kasi makikita natin kung ang growth rate natin ay forecasted na magiging mas mababa doon sa target range ng DBCC nung umpisa ng termino ni Marcos Jr. Hindi natin ma-achieve yung upper middle income country status doon sa panahon na sinasabi nila. Matatagalan. No? Ginawan ko na ng kalkulasyon yan at the rate halimbawa ng nasa 5.5% halimbawa or 5.6% ang annualized growth natin, baka ma-achieve yan after na nung termino ni Marcos Jr. So kumbaga, yung sinasabi nila no, na 5.8% no, na projected growth, halimbawa na sinasabi ng IMF at World Bank, kung yan man ay maging realized growth natin for 2025, malabo na ma-reach natin yung status na yan, yung upper middle income country status. Again, parang budol na naman yan, Admar. Parang yan yung 20 pesos na bigas. Nung umpisa, gusto ni Marcos Jr. magkaroon tayo ng 20 pesos na bigas. Hindi naman na-achieve yun. Na-achieve siya ngayon pero artificial. Hindi ito yung market price. Ganon din sa kaso ng paglago ng ekonomiya at yung pag-reach natin sa upper middle income status. And I think mukhang budol na naman ito kasi based on the data na nakikita natin sa ngayon, malabo no, na ma-achieve yung target na yan under the term ni Marcos Jr. And kumbaga, ang dami pa nga nating mga hamon na kinakaharap. Andyan nangunguna yung mga issue sa politika na nakaka-apekto rin sa ating ekonomiya, Doc. And di ko lang alam kung meron na ba silang pantapal sa itinaas na taripa ng Estados Unidos, kung meron na ba silang pantapal na solusyon ukol dito sa posibleng epekto nito.
And meron bang panibagong mga investment tayong mga naririnig sa nakalipas na maaring makatulong sa atin na makamit din itong pagganda ng ating ekonomiya? Alam mo, dun sa issue ng taripa, ako'y naaalarma din dyan. Kasi nung pumutok yung balita na yan, na meron na pinatungan tayo ni Donald Trump ng, I think it was 17% tariff. No? Kasi meron 10% na tariff for, I think, 100 plus, 176 countries. And then meron pa siyang special list na kasama tayo ng 17%. Nung pumutok yung balita na yan, the tariff issue was dismissed by Undersecretary Castro. In fact, may mga nabanggit pa nga siya na parang mas, and again, I'm paraphrasing here, na makikinabang ang ating bansa kasi mas mababa yung taripa na inimpose sa atin kaysa halimbawa dun sa ating mga kapitbahay. Ako'y naalarma dun sa ganyang klaseng statement kasi it reflects lack of understanding on basic economic issues. Kasi makikita natin na outside of ASEAN, ang daming iba pang mga bansa na 10% lang yung taripa. So kumbaga mas competitive sila kaysa sa atin. So to dismiss yung issue ng taripa as, hindi tayo masyadong maaapektuhan dyan, that reflects on their lack of understanding of economics. Hindi lang yung ADMAR, no? Maraming mga sektor na posibleng matamaan as a result of this tariff. Halimbawa, yung ating semiconductor sector, no? Agriculture, lalong-lalo na yung mga nagpa-process ng mga juices, no? Lalong-lalo sa pineapple, guava, mango, maraming mga prutas. Maraming mga sektor, kabilang na rin dyan halimbawa yung ating coconut oil sector. Napakalaking export market ng coconut oil sa Estados Unidos. So kumbaga, maraming sektor na matatamaan. Just to dismiss that as something na hindi tayo maapektuhan, I think it's disingenuous on the part of the people who's speaking on behalf of the palace, no? Yung mga yung ating good Undersecretary Yusek Castro. So I think it's alarming, no? At nakakabahala na dinismiss lang nila yun ng ganun. But then again, I think may nasagap akong balita, Admar, na they're actually thinking now about going to Washington to negotiate with Donald Trump, no? At saka sa kanyang mga underlings, no? Yung kanyang mga tauhan. I think that is a good thing na mag-negotiate sila kasi nga ang goal natin talaga dito is dapat magkaroon tayo ng exemption dyan sa taripa. So makapag-negotiate tayo ng mas magandang trade deal with the United States and hopefully ang mangyari nito is magkaroon tayo ng exemption. Pero it shouldn't end there. In fact, what needs to happen also, Admar, is for our economic managers to lead the effort na i-diversify yung ating trade relations. Nandiyan ang China, no? Ina-antagonize natin ang China and yet China is a very large market na kailangan natin. In fact, China nominally has already overtaken the United States in terms of economic size, ano? So kumbaga napakalaking market niyan, nasa tabi lang natin and yet we're antagonizing China, which I think should not be the case. In fact, what needs to happen is kinakailangan ma-diversify, mas maparami pa yung mga bansa na pinagkakalakalan natin, pinagtetrade natin. Andiyan halimbawa ang India. India is another large market, marami, with a rising middle class. Marami pang mga ibang bansa sa mundo na pwede tayong makipagkalakalan, hindi lang sa Estados Unidos. At ang kinakailangan dyan is ma-diversify pang lalo ang ating ekonomiya para makapagmalikha tayo ng mas marami pang trabaho at ma-improve po ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Doc, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Maraming mga issue pang dapat sana tayong talakayin pero wala na po tayong oras. Siguro, Doc, huling mensahe mo para sa ating mga kababayan. Huli kong mensahe, unang-una, belated happy birthday kay Pastor Kibuloy. No? Pastor, mabuhay po kayo. At bilang panghuling mensahe, napapalapit na po ang eleksyon, ilang linggo na lang. Ito po yung panahon na kung saan ay tayo po dapat na nagmumuni-muni at nagdinilay-nilay kung sino po yung ating mga iboboto. No? Ang ilagay po natin sa ating balota ay yung mga kandidato na alam natin na makakatulong sa ating bansa at alam natin na makakapagtulong, makakapag-provide ng long-term solutions po sa problema sa ating ekonomiya. Nakikita ko po dito yung mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Duterte at yung mga kandidato na inendorso ni Vice President Sara Duterte. Yan po sa palagay ko ang mga kandidato sa pagkasenador na makakatulong po sa ating bansa at makakatulong po na mas mapaunlad pa po ang ating ekonomiya.